Ayun, so madami na naman makaka-relate dito. How to handle this objection. Sasabihin ko muna sa asawa ko. Ito yung pinakamahirap na i-handle kasi syempre with all respect yung ganitong attitude, di ba? Kasi sino ba namang hindi respeto sa ganito, sasabihin mo na sa asawa bago mag-decide. Pero as a salesperson, syempre, we are confident sa produkto or sa service na in-offer natin. Kaya paano mo siya effectively na i-handle. So meron tayong 3 steps. Okay, so number 1, acknowledge. Number 2, consider their perspective. And number 3, resell your offer. And then after that, I will share a real life example. Okay, so ano bang ibig sabihin ng number 1 natin na i-acknowledge natin? So it's up to you kung paano mo i-acknowledge yung ganong attitude. So syempre, pag sinabi ng client na sabihin ko muna sa asawa ko, i-acknowledge mo. Okay, I understand, okay, in a good manner. I understand po na kailangan nyo pa pong sabihin to sa asawa nyo, sa misis nyo. So, i-respect mo siya. It's up to you paano mo papahabain yung conversation. Paano mo i-acknowledge na in a way na nire-respect mo yung decision niya na kailangan pa niyang sabihin sa asawa niya. So, mahalaga yung step 1. Kasi kailangan mong i-acknowledge. Yung iba kasi, itatanong, bakit? Bakit mo pang kailangan sabihin to sa asawa mo? Ang ganda-ganda ng offer na to. So, instead na bumili siya sa'yo, pag sinabi mo yon, mas lalo siyang lalayo sa'yo. Kasi, syempre, isa yon sa pinakasagradong agreement ng mag-asawa, di ba, na lahat ng bibilhin, lahat ng gagawin, syempre, kailangan may consideration ng isa. Pag hindi mo in-acknowledge yung respeto niya sa asawa niya, tapos na yung sale. So, mahalaga, number 1, kailangan mo lang i-acknowledge na kailangan pa niyang sabihin sa asawa niya. I-acknowledge mo muna. Ayun yung step 1. Then, step 2. Okay, ito na. Dito na tayo magta-transition. Step 2 is to consider their perspective. Okay, so ilagay mo yung sarili mo sa kanila. Okay? So, instead na hulaan mo, okay, hulaan mo kung ano yung sasabihin ng asawa niya, nung kausap mong client, edi itanong mo na lang sa kanya. Paano mo malalaman yung perspective niya? Edi itanong mo. Ito yung isa sa best na approach. So, you know your wife or husband more than I do. What do you think he or she will tell you about this? Okay, ibig sabihin, mas kilala niyo po yung asawa niyo kaysa sa akin. Sa tingin niyo po, ano po yung masasabi niya about this offer, about this product, about this service? Kailangan mong malaman yung perspective nila. Kasi baka yung asawa niya hindi naman talaga gusto yung product mo para sa mismong kausap mo ngayon. So, kailangan mong malaman yung perspective niya. And number 3, resell. Okay, resell your offer. Ito na yung step 3. So, resell your offer after mong malaman, okay, yung na-consider mo yung perspective niya, nalaman mo, okay, sa tingin mo pala, magugustuhan pala ng asawa mo yung offer na to, tong service or product na in-offer mo, then, i-resell mo na. I-resell mo na ulit yung offer mo. Ngayon, after mo sa step 2, dahil nalaman mo na yung perspective, then, i-remind mo siya dun sa value ng product or service na in-offer mo. So, ano yung example? Okay, ito na yung pinaka-example niyan. Dun sa step 1 natin, in-acknowledge mo siya, wag na tayo lumayo, dun na lang muna tayo sa personal training service. Okay, i-acknowledge mo, for example, na-present mo na sa kanya na ito yung gagawin mo step by step from phase 1 to phase 3. Tapos, ganito yung mga kailangan mong gawin, ganito yung workout, ganito yung magiging takbo ng nutrition plan mo, ganito yung recovery strategy mo. Tapos, ito yung mga matatanggap mo, magkakaroon ka ng customized na workout. So, nasabi mo na lahat ng value. Tapos, sinabi niya, okay, pag sasabihin ko muna sa asawa ko, may dalawang meaning. Okay, hindi naman lahat ng asawa ng Mr. or Mrs. sa lahat ng binibili nila is kino-consider pa talaga nila sa asawa nila. May mga binibili naman talaga yung mga Mr. at Mrs. na hindi na nila kailangang i-consider sa asawa nila. For example, bumili sila ng iPhone. Dahil sa sobrang gusto niya ng iPhone, hindi na niya kinonsider yung sasabihin ng asawa niya kasi gusto niya. So, pag nabili na, doon na sasabihin. Kasi ganun kaganda or ganun niyang kakailangan yung iPhone or ganun siyang ka-enticed doon sa iPhone. So, kailangan yung offer mo, ganun din kaganda sa paningin niya.
So dahil hindi mo nga na-present yung ganong kagandang offer, kaya mo siya i-handle ngayon. So ayun yung una. Ayun yung una niyang reason. Yung una is hindi naman talaga kinoconsider. Yung pangalawa naman is sinasabi lang niya sa'yo, nasasabihin niya muna sa mister or sa misis niya is because hindi niya talaga naiintindihan yung offer mo. Doon tayo sa number one. Number one, acknowledge mo. Pag sinabi na niyang, okay, sabihin ko muna kay misis. Okay, so ito na, i-acknowledge mo na. Sir, I understand na kailangan mo pang sabihin sa misis mo, naintindihan ko. Actually, I salute you, sir, kasi mahalaga sa iyo yung sasabihin sa iyo ng misis mo. It's up to you kung paano mo papatamisin yung conversation. Purihin mo sila na sinasaludo mo sila sa respeto nila sa asawa nila. So, syempre, lalambot yung puso nun. So, hindi mo siya kinontra kasi, di ba? Instead na sabihin mo, sir, ito na nga kasi yung offer natin eh. So, maganda na to, di ba? Instead na ipilit mo at ibabypass natin yung asawa niya kaagad. So, mas mawawala yung sale. So, ngayon, i-consider mo muna. Then, after mo na-consider, then na-break mo na yung wall niya, ay okay. Sabihin niya, ay, ligtas na ako. Kinonsider na niya na iintindihin ko muna yung sasabihin ng asawa ko. Okay, so ayun na. So, dahil wala na yung wall, break na yung wall, doon tayo sa number 2, consider their perspective. So, dahil okay na, break na yung wall, na-consider mo na, ay na-acknowledge mo na sasabihin sa asawa, ngayon, kailangan mong i-consider ano yung sa tingin mo na iisipin ng asawa niya dun sa product or service na in-offer mo. Ito yung best na question para malaman yon. Okay? Instead na hulaan mo yung iisipin ng misis niya doon sa produkto or sa service na in-offer mo, edi tanungin mo na lang siya. Okay, so number 1, acknowledge mo na, I salute you, sir. Pero sir, mas kilala niyo po yung misis niyo kaysa sa akin. Curious lang ako. I'm curious. Ano yung sa tingin nyo na magiging response ni Mrs. about this service na in-offer ko? Sa tingin nyo po ba, hindi niya magugustuhan na maging healthy ka in few months? Sa tingin mo ba, hindi niya magugustuhan na gaganda yung katawan mo as side effect ng pagiging healthy mo? Ano sa tingin mo sasabihin niya doon? So in a way na parang ni-resell mo na yung value ng service mo, tinatanong mo din siya, ano yung sa tingin niya na sasabihin ng misis niya. So pwede mo din tanungin, sir, tanong ko lang, sa tingin niyo po ba hindi gugustuhin ng misis niyo na mag-invest ka sa health mo? Para dahil bilang padre di pamilya, bilang ikaw yung tumatayong ulo ng tahanan, syempre maganda na ikaw yung magiging example dun sa pamilya niyo. Sa tingin niyo po ba magugustuhan niya yun? Hintayin mo yung sagot niya. Pag sinabi niyang hindi, di tumigil ka na, itigil mo na yung sale. Pero sino ba naman magsasabing ayaw nung asawa niya na maging healthy yung pamilya niya? So, it's up to you kung paano mo ililid yung sale. Then, after mong itanong, pag sinabi niyang, syempre naman, gusto ng misis ko yun, gusto niya maging healthy ako. Pag sinabi niya na yun, syempre, merong dalawang pwedeng mangyari. Pwede niya sabihin na gusto ng misis niya yun, or yes, parehas na yes eh. So, yung una, gusto niya ng misis niya yun, then tapos na. Yung pangalawa, gusto niya ng misis yun, kaya lang yung budget. Then, napalabas mo na yung real concern. Yung money objection is, na-share ko na sa inyo kung paano ko siya hinahandle. So, pwede nyo balikan yung video ko para panood yung money objection. Pero, after mong matanong sa kanya to, na etong step 2, tapos sinabi niyang, sa tingin ko magugusto naman ng misis ko yun. Ayun na, punta ka na sa step 3. Pag sinabi niya magugusto ng misis niya, then, i-resell mo na yung offer mo. I-resell mo na yung product mo. Ganun lang kasimple. Step 1 is to acknowledge para ma-break yung wall. Then step 2 is consider their perspective. Tanungin mo sila kung ano yung magiging feedback or magiging approach sa kanila ng misis nila or ng mister nila doon sa product or service na in-offer mo. Then it's your turn sa step 3 na i-resell yung offer mo sa client mo. So isa pa doon sa tip ko sa step 1, madalas ko kasi talaga na-encounter to kasi siguro every month talaga may ganito akong objection, hindi talaga mawawala yan. Itong step 1, itong sasabihin mo na sa misis, may na-encounter ako one time. Sabihin niya sa misis niya. Hindi pala one time, every time talaga na ganito yung sinasabi sa akin, every month may ganito. Sinasabi ko lang sa kanila po ulit-ulit. 'Di ba sabi ko kanina, saludo ako sa inyo, 'di ba? May kasunod pa 'yon. Ang sinasabi ko doon minsan is saludo ako sa inyo kasi bilang ulo ng tahanan, 'di ba? Kayo yung head. Kaya lang problema si Mrs. yung leeg. Siya yung nagko-control ng leeg. So matatawa siya, 'di ba? So na-break na yung wall niya.
'Di ba? So, dahil yun nga, napatawa mo siya, and na-break na yung wall niya na pinabayaan mo na siya doon sa decision niya na nasasabihin niya muna kay Mrs. pero hindi pa pala nagtatapos doon. So yun, consider mo pa yung perspective niya, tanongin mo siya kung magugustuhan ba ni Mrs. yung offer mo. Then, I know, sasabihin niyang oo, kasi sino ba namang ayaw na maging healthy yung mister nila, di ba? Then after that, resell mo yung offer na binibigay mo sa client mo. So after nila sabihin sa Mrs., okay sir, good. Once again sir, ito po yung matatanggap niyong service sa akin. In 2 to 3 months, ganito yung mangyayari sa katawan nyo. Then ito yung mga service na matatanggap nyo. Every gantong weeks, ganito yung magiging progress check-ins natin. So ayun, i-resell mo yung offer mo. Tapos kung may promo kang binibigay, pwede mong sabihin. Ganun lang kadali mag-handle lang, sasabihin ko muna kay Mrs. or kay Mr. I hope nakatulong.